Kanya-kanya hakot ang mga residente sa mga nagkalat na bleach products sa kalsadang ito sa Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa isang saksi, bigla raw bumukas ang likurang pinto ng cargo van sa pakurbang bahagi ng kalsada. Kaya nahulog ang mga produktong karga nito. Isang sasakyan din ang tinamaan ng mga nahulog na kahon. Nagkaayos naman daw ang mga sangkot sa insidente. Isinauli naman ng ilang residente ang mga nakuhang bleach. Mismong pamilya ng dinukot at pinatay na Chinese businessman na si Anson Tan ang pumalag sa anggulong sangkot siya sa pogo at ito ang ugat ng krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sabi ng source ng GMA Integrated News, nakapagbayad na ng aabot sa 100 million pesos ng ransom ang pamilya ng Chinese businessman na si Anson Tan na dinukot at pinatay kasama ang kanyang driver. Pero ayon sa PNP, patuloy pa nilang bine-verify ang tungkol sa ransom. Meron na raw lead sa ngayon ang mga otoridad sa grupo at meron na rin daw silang sinusundan ng mga suspect. Pero hindi na muna nagbigay ng detalye ang PNP tungkol dito. Napag-usapan ito sa ikatong case conference ng task group kaninang umaga sa Camp Crame. Sa ngayon, ang isang anggulong tinututukan nila ay kidnap for payment o kidnap for collection. At nasa likod daw nito ang grupong tinatawag nilang muscle group na binubuo ng foreign nationals. Tagasingil doon sa mga pagkakautang po sa kanila. Kung anumang klaseng business transaction po yun po yung isa sa patuloy po na iniimbestiga. Ang malaking grupo raw na ito ay posibleng nasa likod din ng kidnapping noong 2024. The same po na insidente na nangyari noong nakaraang taon na kung saan po yung driver po at yung biktima po ay katulad po ang sinapit ng kasalukuyang kaso. Nakikita pa rin nilang may kinalaman ng krimen sa Pogo. Dahil po doon sa pag-stop po ng mga Pogo business ay natural lamang po at maaaring binabawi na po yung mga renta na naibayad na. Pero itinanggi ng kampo ng pamilya Tan ang pagkakasangkot ng negosyante sa Pogo. Wala raw silang rental property sa Bulacan. Si Tan ay ilang dekada na raw lehitimo negosyante at kilala sa Filipino-Chinese business community lalo na sa pagkakawanggawa. Nakikipagtulungan daw sila sa PNP. Nakikiusap din sila ng privacy sa gitna ng pagluluksa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.